Hello mga kayangga! Welcome back to our channel once again. Your narrator and voice actress for this channel. My name is Jem and my co-voice actor here. Randall! Yes. And as promised, lagi tayo may kayanggaw of the day. At ang ating napili ay si... Kingpin Asyong. At ang sabi niya, kilig naman ang dala ng kwentong to. Doon ako kinilig sa panghaharana nila, harana ng bata. Sana lahat totoo, maging aswang man o tao, tunay na magmamahal. Maraming salamat lagi sa kwento nyo, Miss Jem at Sir Rendell. Kayo lang ang nakakapagpasaya sa akin dito kahit anong stress sa trabaho. Pag napakinggan ko kayo, okay na. Nang habang nagkukuskus ka bigla ka mapapatawa. Leng po from Saudi Arabia. God bless po sa inyong lahat. Ayun. Name niya pala is Leng. Yes. Leng. Siya si Leng. From Username na lang yung Kingpin Asyong. So ayun, maraming salamat. Saudi Arabia. No? Tayo. Taray, sa ibang bansa pa. So ayun nga, as review lang para makarelate kayo. Yung kwento na to ay galing sa kwento ni Archer. Okay. Yung sila ay naalala ko nagharana na yan. gamit yung to the tune of Twinkle Twinkle. Oo, So, tama. ayun na nga. Huwag na natin patagalin. Ang ating na natin. kwento ngayong araw ay tungkol sa kwento ni Manuel. Let's hit it! Kumapit na, sabay-sabay tayong kiligin at kilabutan sa kwento ni Manuel. Sabi nga nila, ang pag-ibig ay walang pinipiling edad, itsura o pagkatao. Pero paano kung ang minamahal mo ay hindi pala tao? Isang nilalang na kinatatakutan ng iba. Matatakot at lalayo ka kaya kung malalaman mong ang taong minamahal mo ay isa palang aswang. Magandang araw po, Miss Jem. Avid listener po kami ng asawa ko ng mga kwento nila Miss Clar at ng iba pa ninyong channels. Tuwing linggo, kapag walang trabaho, buong araw kaming nakikinig sa inyo, Miss Jem. Dahil nakaka-relate kami sa mga kwento. Kaya napagpasyahan din namin magpasa ng aming kwento. Ang kwento ko ngayon ay tungkol sa muli kong pagkikita sa kababata kong bigla na lamang nawala. Crush na crush ko siya noon. Tuwang-tuwa ako nang malaman kong siya pala ang tutulungan ko. Pero hindi ko alam, matutuklasan ko rin ang katotohanan tungkol sa pagkatao niya. Upang lubos ninyong maunawaan, ako nga po pala si Manuel. At ito ang aking kwento. Hello, Tatang. Ay, Manuel! May trabaho ka ba ngayon? Naku, wala po, Tatang. Eto nga, naghahanap nga po ako ngayon eh. Kasi kakatapos lang nung kontrata namin na dun sa ginawa naming maliit na bahay. Kayo po ba? May marerekomenda po ba kayong trabaho dyan? Tamang-tama pala. Mabuti na lang at wala ka trabaho ngayon kasi naghahanap ako ng karpentero. May pinapasalo sa akin may ginagawa din ako eh. Isusunod ko na lang sana kaso sabi nagmamadali raw kaya ikaw kagad ang naisip ko. Ay, salamat po, Tatang eh. Naubos na rin kasi yung sinasahod kong pera alam nyo naman, may maintenance si nanay. Siya nga po pala, saan po ba yan? Alam mo ba yung kubo ron sa may bundok? Doon sa palagi ninyong pinaglalaruan ni Totoy noon, naalala mo? Opo. Yung may kaibigan kayong kulot na maputing batang babae. Oo, naalala ko nga po yun. Doon po ba banda? Ayun, oo. Ayun mismo yung kubo. Yun ang aayusan ninyo. Sino pong nakatira doon? Nakakatakot ang itsura nun, Tatang eh. Bakit natatakot ka ba? Ay, hindi Ba't naman ako matatakot? Akala ko natatakot ka eh. Huwag kang mag-alala pasasamahan kita kay Totoy. Hindi po ba kayo susunod doon? Ay, di na. Kasunod na ako kagad na gagawin eh. Ako pa ba? Lakas siya talaga, Tatang. Syempre. Magaling na karpentero at foreman to, no? Kaya talagang maraming nagtitiwala sa akin. Kaya ikaw, galingan mo palagi sa mga proyektong pinapagawa sa'yo, ha? Para marami rin magtiwala sa'yo. Bakit hindi po ba ako magaling? Syempre, magaling ka. Ikaw ba tatawagan ko kung hindi? Di ba? Siya, puntahan mo na kagad yun, ha? Magkita na lang kayo ni Tutoy sa may baba ng bundok. Sige po, Tatang. Maraming salamat po talaga, ha?
Natuwa ako nang malaman kong magkakatrabaho na ulit ako. Matapos ang isang linggong bakante, kailangan kong kumayod para sa amin ni nanay. Matanda na kasi siya at may maintenance na, habang patay na si tatay. Si ate naman, ilang taon nang nawawala. Ang sabi-sabi, nakipagtanan sa lalaking hindi namin kilala. Kinabukasan, maaga akong pumunta sa kubong tinukoy ni Tatang Noel. Sa paanan ng bundok, nadatnan ko si Totoy, naninigarilyo habang naghihintay. Oh, aga-aga, nagyoyosi ah. Kape ka pa lang yan. Kuyaan mo na pare. Alam mo naman pampakondisyon ko to ng katawan eh. Ikaw talaga oh. Parang di ka pa nasanay sa akin. Hindi talaga ako masasanay sa'yo, no? Kada magkikita tayo, pakiramdam ko magkakasakit talaga ako sa'yo eh. Ano ka ba naman? Alam mo naman pampalakas ng resistensya to. Kapag wala kang nalalanghap na usok sa baga mo, tapos first time mong makalanghap, malamang TB talagang abot mo. Tayong mga sanay na, hindi na tayo magkakasakit niyan. Ewan ko sa'yo, Tutoy. Dami mong alam. Tara na, umakyat na nga tayo. Syempre, kailangan marami talaga tayong alam para mabuhay tayo sa mundo, no? Kapag wala kang alam, di ano na lang tayo. Mabubuang talaga tayo niyan. Ewan ko sa'yo. Siya nga pala. Alam mo ba kung sinong titira dun sa kubo na ayusin natin? Di sino pa? Laan mo. Kaya nga nagtatanong ako. Tapos pahuhulain mo pa ako eh. Ito naman, no. Hindi ka ma-joke time, no? Sino ba bang konektado sa kubo na yon? Sino nga? Ito, ayaw pang sagutin yung tinatanong ko eh. Hindi ko kasi maalala yung pangalan niya eh. Itchay ba yun? Itchay, Buday, Sabit. Basta, yung kulot na tisay na kababata natin. Ah, siya pala yun. Naalala mo yung pangalan niya? Yun lang, hindi eh. Makakapagtaka lang, no? Bakit kaya hindi natin maalala yung pangalan ng kababata natin yun? Samantalang ilang taon din natin siyang nakasama. Di ba, bigla nga kasi siyang nawala. Di wala man lang pasabi kung saan siya pupunta. Hindi ko nga rin alam kung saan yun tumira eh. Malamang sa kubo na yung titira ngayon. Madalas nga tayong naglalaro dati, di ba? Malapit doon sa kubong pupuntahan natin ngayon. Doon na pala siya titira ngayon. Hindi ko kasi siya nakikita pumapasok dyan sa loob ng kubo nung mga nakaraan eh. Sa pagkakaalala ko, palagi lang siyang nasa labas ng bahay nila kapag naroon sa loob ang tatay niya. Pumapasok lang siya kapag umaalis na sa gabi para maghanap buhay. Parang may problema kasi yung pamilya niya eh. Hoy, bakit alam mo yung mga impormasyon na yan? Ikaw talagang lupit po talaga pagdating sa mga chismisan, no? Siyempre ako pa ba? Naalala ko pa nga kung paano ka umamin sa lahat ng naging crush mo eh. Diba? Lalo na sa kanya. Doon pa talaga sa gitna ng puno ng mangga. Uy, bakit naalala mo yung mga yan? Samantalang yung pangalan niya, hindi mo maalala. Oo nga no. Ewan ko. Pero, makikita mo na yung crush mo. Tumigil ka nga. Saka matagal na panahon na yon. At saka hindi natin alam kung ano na nga yung itsura niya ngayon, di ba? Kadalasan pa naman sa magaganda ng bata. Bakit paglaki? Sama naman ito. Pero sa bagay, totoo nga yun, no? Dati, ang pogi mo ng bata ka, tapos ngayon, pangit mo na. Nagsalita ang kompleto ang ngipin ngayon ah. Ngayon, bungal ka na nga eh, di ba? Ayos naman to. Pustiso lang ang kulang sa akin. Kung tutuusin, mas pogi pa nga ako kaysa sa'yo eh. Ay nako. Sige na, ikaw ng pogi. Teka, para na, nandito na tayo. Grabe, nilumot na ng panahon. Bakit kaya hindi na lang siya maghanap ng ibang bahay na matitiran kaysa ipaayos pa yan? Parang magigiba na eh. Dahil mas gusto kong tumira sa bahay na pamilyar ako, no? Kabahay kulot. Ikaw na ba yan? Oo, ako to, Tutoy. Laki mo na. Natural, lalaki talaga yan no. Ikaw nga tumanda eh. Baby face pa rin ako no. Teka, ano nga ulit yung pangalan mo? Pasensya ka na. Naalala namin kababata ka namin nun pero hindi ko talaga maalala yung pangalan mo. Natural lang naman na hindi mo na maalala yung pangalan ko. Siyempre, ilang taon na rin kasi nakalipas, no? Sa bagay, tama ka naman. Siya nga pala, ano nga ulit yung ipapaayos mo sa kubo mo? Sus, nagtatanong ka pa. Malamang buong kubo ang aayusin. Tignan mo kung gaano kasira na to. Mas mabuti nang sigurado tayo. Medyo tama naman si Tutoy Manuel eh. Marami ako ipapaayos sa kubo na to kasi nakikita nyo naman, no? Marami na talagang kailangang ayusin. Tara,
Pasok tayo sa loob para maipakita ko sa inyo kung ano yung kailangan ayusin, ha? Mabuti pa nga para makapagpalista na tayo ng presyo at materyales na kailangan bilhin. Pagpasok namin sa loob ng kubo, mapapansin na kaagad ang dami ng mga kailangang ayusin. May mga parte ng bubong na may butas na, kaya kailangang gawa ng paraan. Ang sahig, lumalangit-ngit na. Ang dingding naman, puno ng mga gasgas at butas. Kaya pa namang ayusin ang kubo, pero malaki na ang magagastos. Para magpapagawa na rin ng panibago. Pero mapilit si Elizabeth. Ang sabi niya, handa siyang gumastos kahit gaano pa kalaki, basta maging maayos lamang ulit ang kubo. Oh, heto ang pera para sa mga bibilihin yung materyales, ha? Kung kulang pa, magsabi lang kayo sa akin. Salamat po ma'am, walang problema. Makamam ka naman dyan. Saka makapagpo. Parang di naman tayo magkababata. Ano ka ba? Alam nyo naman po, ikaw ang magpapasahod sa amin, kaya dapat mamang tawag namin sa'yo. Huwag mo na kasi akong kausapin ng ganyan. Kasi mas lalo lang ako naiilang eh. Ayos naman sa akin na tawagin mo na lang akong Elizabeth, no? Sige, kung yun ang gusto mo, bakit hindi? O siya, sige na. Mamili na kayo ng mga materyales, ha? Para makapagsimula na kayo kaagad. Kasalukuyan kasi ako nangungupahan sa paanan ng bundok. Kaya, ayun. Kaya mas mabuti kung mabilis yung matatapos yung paggawa, ha? Walang problema. Gagawin namin ang makakaya namin para matapos kagad. Pagkatapos naming mamili ng mga materyales, agad naming sinimula ng pag-aayos ng kubo. Inuna namin ang mga sira sa loob, ang sahig. Dahil lumalangit na ito, kailangan namin iyong kumpunihin. Isa-isa naming hinanap ang lumalangit-ngit na parte ng sahig. Ay, dito pare! Oh, may lumalangit dito. Oh, tingnan mo. Oh? Oo nga no. Teka, baklasin na natin. Nabasa siguro to. Tingnan mo, lumulundo pa kapag inaapakan. Sige, tara, tulungan na kitang baklasin yan. Ayan baklas na. Ito pang isang kahoy, hindi na talaga to pwede. Sige, ako na bahala dyan. Ako na. Teka, hinto ko muna sa pagpukpok. Bakit? Malapit ko nang makalas tong isa, May kung ano sa ilalim eh. Tingnan mo, parang hindi lupa. Parang may ilalalim pa Parang ilalalim pa. Wala namang pangalawang palapag tong kubo na to. Ewan ko, tingnan mo, kakatukin ko ha. Oo nga no. Parang hindi tunog lupa. Sabi ko sa'yo eh. Ano gagawin natin dyan? Hindi ba natin itutuloy yung pag-aayos ng sahig? Ano ka ba? Para kang sira. Itutuloy natin yun Pero sisiguraduhin muna natin kung may ilalim pa to. Kasi Wala nang ilalim yan. Ayusin nyo na yung sahig, ha? Huwag nyo na masyadong isisain pa yan. Oo, syempre. Gagawin na namin. Ito kasing si Manuel Kakaiba raw yung tunog yung sinasabi niya Basta, huwag nyo nang intindihin kung ano man yung tunog na yan. Habang nandito kayo at gumagawa, huwag nyong intindihin yung mga hindi ko naman pinapagawa sa inyo, okay? Sige po ma'am. Pasensya na po, naniniguro lang. Ang kulit. Elizabeth nga yung pangalan ko, hindi ma'am. Pasensya na. Hindi ko alam kung bakit bigla siya naging masungit makitungo sa amin simula nun. Hindi na siya masyadong nagkukwento. Turo na lamang siya ng turo kung anong dapat naming ayusin. Nakaramdam tuloy ako ng konsensya. Inisip ko na baka may nagawa akong mali sa kanya. Pansin mo si Elizabeth? Sumungit, no? Oo nga. Kasi pakialamero ko Ano ako? Pakilamero ako? Oo. Alam mo pare, mukhang may kung anong kwarto nga dyan sa baba ng kubo. Pwedeng silong yun o kaya lagayan ng mga lumang gamit, mga ganun. Bakit kailangan ng kubo ng isang silong? Ano yun, marami silang tinatago? Okay, malay natin. At wala na tayong dapat pakialaman doon. Kaya nga kung ano na lang yung pinapagawa niya sa atin, yun lang dapat natin gawin. Para hindi tayo sungitan. At hindi mapurnada yung pangalawang pagkakataon mo. Ano? Kunwari ka pa. Ang ganda-ganda kayo ni Elizabeth. Aminin mo, mas lalo siyang gumanda ngayon kaysa nung bata pa tayo. Mali yung prediction mo. Ewan ko sa'yo. Trabaho na nga tayo. Minto muna kayo dyan, ha?
3:00 na ng hapon eh. Magmerienda muna kayo. Uy! Naku, maraming salamat, Elizabeth. Kailangan nyo nang kumain para magkaroon kayo ng lakas. O siya, maiwan ko muna kayo ha. Kapag may kailangan kayo, kumatok lang kayo sa kwarto ko. Walang problema. Elizabeth, teka. Ori, galit nga sa'yo. Ikaw na muna magmerienda dyan. Kakausapin ko na muna siya. Dali-dali kong binitawan ang hawak kong martilyo. Pagkatapos ay sinundan ko si Elizabeth. Pero imbes na sa kwarto siya pumunta, nagtaka ako nang dumiretso siya sa kusina. Sinundan ko rin naman siya hanggang sa makapasok doon. Kumunot ang noo ko nang umupo siya sa sahig at may kung ano siyang hinahanap doon. Ano nga kaya ang hinahanap niya? May hinahanap ka pa? Ay, Diyos ko! Ano ba yan? Baka pwedeng makatulong ako sa'yo. Pinulat mo naman ako, Manuel eh. Sorry, hindi ko sinasadya. Bakit ka ba nandito ha? Di ba dapat nagmemeryenda ka ron? Ano kasi, tinawag kita kanina pero hindi mo ako pinansin kaya sumunod ako. Bakit ba? May kailangan ka ba ha? Hindi. Hingi lang sana ako ng tawad tungkol sa nangyari kanina. Hindi ko sinasadyang mapansin yun tungkol sa sahig ng kubo. Simula kasi noon, bigla ka na lang sumungit eh. Pasensya ka na. Sa susunod, susundin ko na kung ano yung pinapagawa mo. Basta hindi makakaapekto sa trabaho ko. Ay nako. Alam mo Manuel, hindi ka pa rin talaga nagbabago no? Mabilis ka pa rin mailang kapag sa tingin mo nagbago yung pakikitungo sa'yo ng tao. Huwag kang mag-alala. Ayos lang naman ako eh. Sadyang sumamalan talaga yung pakiramdam ko. Huwag mo nalang pansinin. Sige, pasensya ka na. Akala ko kasi ako yung dahilan ng pagkainis mo eh. Medyo kasama ka naman talaga sa dahilan. Ano? Huwag ka nga masyadong seryoso dyan. Ay nako. Sige na. Magmerienda ka na ron ha. Oo, sige. Balik na ako ha. Pero teka, may hinahanap ka ba sa sahig? May nalaglag na gamit? Gusto mo tulungan kita? Wala. Ano ka ba? Sige na. Bumalik ka na ron. Sige. Basta kung kailangan mo ng tulong, tawagin mo lang kami ni Tutoy ha. Nagtaka ako sa kilos ni Elizabeth, kaya hindi muna ako umalis. Alam kong mali, pero sumilip ako sa gilid ng pinto. At nagulat ako nang makita siyang may kinakapa sa ilalim ng lababo. Inangat niya ang kahoy na sahig at bumungad ang pasukan pababa sa kubo. Dali-dali akong tumalikod at ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Totoo nga kaya ang hinala ko? Baka may itinatago sa ilalim ng kubo at hindi ito ordinaryong lugar. Hoy! Ay! Putik, ano ka ba naman Tutoy? Bigla-bigla ka nang gugulat. Parang kasing ano dyan eh. Tulala ka. Hoy, anong pinag-usapan ninyo ni Elizabeth at ganyan ang mukha mo? Parang nakakita ka ng multo. Kagi, hindi. Ano lang kasi... basta, ewan. Kulo nito ka usap oh. Halika na dito, kumain ka na ng tinapay. Maubos ko na to, sige ka. Wow, nagtira ka pa ha. 2 piraso? Parang sa pagkakaalala ko, 10 piraso yan kanina. Pasensya ka na, hindi ko napansin eh. Gutom na gutom kasi talaga ako. Ikaw naman kasi tagal mo, yan tuloy naubos ko na. Ewan ko sa'yo. Sige na, pwede na yan. Ang importante, makakakain pa naman ako. Siya nga pala pare, di ba may ilog na malapit dito? Doon sa pinapaliguan natin dati? Oh, meron nga. Bakit? Naisip ko kasi, ligo kaya tayo doon mamaya bago tayo umuwi ng bahay. Init eh. Tingin ko, ang sarap magbabad sa tubig. Oo nga no. Oo, sige. Namiss ko rin maligo sa ilog eh. Matagal na nung huling beses ako nakaligo dun. Naku, sinabi mo pa. Naku, iba talaga kapag tumatanda na eh. Hindi na madalas makapasyal sa ilog. Hindi tulad ng mga bata pa tayo. Oo nga eh. Kahit ang daming ilog dito sa atin, bihira na tayo makaligo. Iba na kasi yung prioridad natin eh. Oh, tara na. Tapos na akong kumain. Simulan na natin ulit yung pagtatrabaho. Oh, ubos mo na? Di mo nginuya? Di na, sayang oras. Minabadali pa naman ni Elizabeth yung paggawa ng kubo. Pagkatapos ng oras ng gawa namin sa kubo, kaagad na kaming binayaran ni Elizabeth para sa araw na ginawa namin. Ang usapan kasi
Araw-araw ang bayad, imbes na babayaran kami ng buo. Para raw hindi siya mabigatan sa bayad. Habang naglalakad kami papunta sa ilog na dati naming palaging pinapaliguan noong mga bata pa kami, bigla akong may naisip. Bakit kaya bumalik si Elizabeth dito, no? Wala naman siya kabuhayan dito sa atin, eh. Meron, ano ka ba? Di ba teacher nga ng elementarya yung si Elizabeth? Baka lumipat siya dito, tapos dito nagtrabaho. Oh, paano mo naman nalaman? Ako pa ba? Sinabi sa akin ni Tatang Noel, no? Sabi ko na nga ba, lahat talaga alam mo, eh. Siya nga pala. Alam mo, pansin ko sa'yo. Masyado kong interesado sa nangyayari kay Elizabeth. Tapos, tinatanggi mo pa na nagbago yung nararamdaman mo para sa kanya. Ay nako, ako pa. Lolokohin mo. Hoy, hindi naman sa ganun. Sadyang naiiwagaan lang talaga ako sa kanya. Isipin mo yun, dati bigla na lang umalis ang pamilya niya. Hindi man lang siya nagpaalam sa atin, walang nakakaalam kung bakit sila umalis. Tapos, bigla siyang bumalik. Hindi ba parang nakakapagtaka yun? Nakakapagtaka nga. Pero alam mo, huwag na nating intindihin yun. Ang importante, masaya tayo dahil may trabaho tayo, di ba? Kung sa bagay, tama ka naman. Oh, ayun na, nandito na tayo sa ilog. O tara na, maligo na tayo bago tayo abutan ng dilim. Oy, teka, huwag mo naman ako iwan. Ang bilisan mo na, ang bagal mo kasi. Dali na. Oh, mauna na ako ha. Woo! Ang sarap na tubig! Ay, bilisan mo! Teka lang, maghubad lang ako ng damit. Bisit ka talaga, oo. Oo, huwag mo akong basahin, ayoko mabasa. Bilisan mo na kasi siya, ang bagal mo eh. Eto na nga, madali naman ito masyado eh. Ah! Mabilis kong hinubad ang suot kong damit at short. Pagkatapos ay isinampay ko iyon sa sanga ng puno kung saan nakasampay din ang damit ni Tutoy. Pagkatapos, naligo na kami sa ilog. Ang sarap sa pakiramdam ng malamig na tubig na dumampi sa pagod at pawisan naming katawan. Sobrang init kasi kaninang tanghali, kaya masarap sa pakiramdam na makapaligo at makatikim ng preskong tubig kahit papaano. Oh, eto na babagay sa'yo. Oh, yan! Aray ko naman, tumama sa mata ko yung tubig. Sakit. O kasi, para kang bata eh. Uy, ikaw naman oh, masyado kong seryoso sa buhay. Sige na, alam ko rin naman gusto mong mahagi sa tubig. Dali na, tara na. Yun pala gusto mo ha. O sige, eto sa'yo. Oh! Ay, nako. Nakakamiss yung ganito, no? Araw-arawin kaya natin maligo dito habang gumagawa tayo dun sa kubo. Ay! Ano bang ginagawa ng dalawa? Bakit kayo nandyan? Anong ginagawa mo rito? Umahon na kayo dyan, bilis! Hindi kayo pwedeng maligo sa ilog. Dalian nyo, umahon na kayo, bilis! Teka lang, Elizabeth. Tumalikod ka muna. Ano eh? Ano bang problema? Bakit kailangan pa akong tumalikod? Ano kasi? Nakabrief lang kami. Kung gusto mo makita yung bakat talaga naming alaga, aahon kami, ha? Ano? Teka, sandali, tatalikod na. Tara na. Tingnan mo, putlang-putla siya. Naiiya ka rin pala, sabit. Tara na, Manuel. Ako na, nakatalikod na, oh. Paya-iya ka rin. O, bakit malaki pa yan? Sira ulo ka talaga. Ay, nako. Bakit ba kasi kayo nandito? Alam nyo bang merong may-ari ang ilog na yan? Ha? Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ko mapigilang mapangiti habang nagbibihis ako. Nakatalikod siya mula sa amin at halatang hindi siya mapakali dahil sa sobrang kahihiyan. Panay ang pagkiskis niya ng kanyang mga paa na para bang gusto na niyang umalis sa kinatatayuan niya. Ewan ko ba? Pero ang cute niyang tignan habang nahihiya. Lalo na kanina, nung namula ang magkabila niyang pisngi. Kitang-kita ko yon dahil sa pagiging mistisa niya. Hindi ko alam na meron palang may-ari itong ilog. Sino naman nakabili nito? Saka ang damot bawal talaga maligo dito. Bawal. Basta, hindi kayo pwede rito kasi delikado. Delikado? Oo. Dati naman kaming naliligo dito ah. Kasama ka pa nga namin nun eh. Dati pa yun, Manuel. Iba na ngayon, no? Delikado na. Nung mga bata pa tayo, hindi naman kami nadidisgrasya. Tapos ngayon matanda na kami. Saka pa kami mapapahamak. Ano yun?
Eh, basta. Sumunod na lang kasi kayo sa akin kung ayaw niyong mapahamak, no? Eh, teka. Nakabihis na ba kayo? Ano? Pwede na ba akong humarap? Ay, oo, nakapagbihis na pala kami, madam. Ay, salamat. Hoy, simula ngayon ha. Wag na kayo maliligo dito sa ilog na to. At saka, wag kayong magpapagabi. Ako, kaya nga maaga ko kayong pinauwi para hindi kayo maabutan ng dilim sa daan eh. Bakit ba parang alalang-alala ka? May problema ba? May aswang ba rito kapag kagabi? Kakainin ba kami? Ay, naku. Hindi mo dapat ginagawang biro yan ha. Magsiuwi na nga kayo. Pakiusap lang. Oh, sungit na naman. Uy, ano ka ba, Tutoy? Hayaan mo na siya. Pasensya ka na, Elizabeth. Huwag ka mag-alala, hindi na kami maliligo ulit dito. Uuwi na kami para hindi ka mag-alala. Mabuti naman. Dahil kung hindi kayo susunod sa mga binibilin ko sa inyo, hahanap na lang ako ng ibang mag-aayos ng kubo ko, no? Oo nga pare, parang may tinatago si Elizabeth, no? Sabi ko sa'yo, di ba? Bakit kaya parang ang dami niyang nililihim sa atin? Kung ano man yun, hayaan mo na. Basta magtrabaho na lang siguro tayo para may mauwi tayong pera sa mga pamilya natin. Dahil sa kilos ni Elizabeth, lalo akong nagtaka sa bigla niyang pagbabalik sa baryo. Ang dami kong gustong malaman, kaya napapansin ko ang bawat galaw niya, kahit hindi ko sinasadya. Sa mga sumunod na araw, maayos naman ang trabaho namin. Tinatayang aabuti ng 3 linggo hanggang 1 buwan ang ayos ng kubo. Pero gusto niyang mapabilis pa. Kaya nagsuggest kami na magdagdag ng oras sa trabaho. Hindi niya ba talaga pwedeng gawa ng paraan na hanggang 3:00 lang kayo ng hapon? Ha? Elizabeth, hindi naman kami naglalaro lang dito para basta-basta pabilisin ang gusto yung paggawa namin. Ang gusto mo, bilisan namin, pero ang kalalabasan, bara-bara. Hindi naman pwedeng ganun, hindi maayos yung gawa namin. Tama si Manuel, Elizabeth. Ayaw naman namin masira sa'yo kapag hindi maganda yung pagkakaayos namin ng kubo mo. Eh bakit ba kasi ayaw mo na lang kaming pauwiin ng gabi? Kadalasan talaga kapag kami namadali namin ang gawa, nagdadagdag kami ng oras. Minsan nga, inaabot pa kami ng madaling araw. Hindi kasi talaga pwede. Delikado nang umuwi kapag gabi. Alam niyo namang bundok to, di ba? Matarik pa yung daan pababa. Paano na lang kung madisgrasya kayo? Alam ko na, ganito na lang para mas mabilis at para hindi ka rin mag-alala kung paano kami uuwi. Dito na lang muna kami titira habang tinatapos namin yung gawa. Ha? Naku. Lalong hindi pwede yun, no? Walang magbabantay sa inyo dito. Ayos lang. Oo, ang ganda ng idea mo na yun Wala naman kaming nanakawin dito sa kubo mo. Anong kukunin namin dito? Mga bulok na kahoy? Hindi ko naman sinasabing magnanakaw kayo. Pero, ay, sige na nga. Pwede na kayong magtrabaho hanggang 5:00 ng hapon. Sasabay na lang ako sa inyo pababa ng bundok. Kulit nyo eh. Yun naman pala eh. Siya nga pala, nauna kaming bumaba ikaw, paano ka? Ginagabi ka ba rito? Dapat kaming mag-alala sa'yo syempre ikaw, babae ka. Ay, naku, kaya nga ako sasabay sa inyo, di ba? Sige, basta yun ang usapan paano, balik na kami sa trabaho. Siya, sige. Ay, nga pala. Hmm. Yung lumang balon dun sa likod ng kubo, pwede bang saraduhin nyo na yun? Bakit? Wala namang tubig yun? Hindi mo na ba ginagamit? Ay, naku, bakit ba ang dami mong tanong? Di ba ang usapan natin, hindi ka na magtatanong pa? Oo Kulit? nga pala. Sige, sabi ko nga. Tara na, Tutoy. Trabaho na ulit tayo. Sige, Elizabeth. Nang araw na yon, inayos namin ang dingding na may kakaibang butas. Parang kalmot ng malaking aso o pusa. Wala naman ako natatanda ang may alaga siyang hayop. Pero hindi ako pwedeng magtanong. Kailangan kong mag-ingat. 4:30, sinadya kong huminto habang tuloy pa rin si Tutoy sa trabaho. Nagpaalam akong sisilipin ang balong ipapasara ni Elizabeth. May bubong, timba at lubid pa yon. Kaya kailangan baklasin muna bago takpan. Lumapit ako sa balon at sinilip kong may tubig. Malinis pa ito at mukhang pwede pa namang gamitin. Kaya lalo akong nagtaka bakit kailangan takpan. Sayang naman. Maayos ang balon, malinaw pa ang tubig. Pero bakit? Hanggang sa may napansin ako sa ilalim. Kumunot ang noo ko nang makita ang tila garapon. Pinilit kong hulaan kung ano yon. Hanggang sa
Ay nako, anong ginagawa mo? Kalabaw, ano ba naman yun? Dahil sa biglang paghahawak ni Elizabeth sa balikat ko, muntik na akong mahulog sa balon. Mabuti na lang, nakakapit ako sa gilid. Pagharap ko, nagulat ako sa sobrang lapit ng mukha niya. Hindi rin yata niya inaasahan ang paglingon ko, kaya natumba siya sa akin. Nagkagulatan kami, napasinghap ako, at nabigla akong maitulak siya palayo. Sabay pagpag ng kamay ko sa kaba at hiya. Pasensya na. Diyos ko, papatawarin niyo po ako. Ay nako, Oh, ba't ka natatawa? nakakatawa naman kasi ang reaksyon ng mukha mo. Hindi ka nabastusan sa akin? Hindi mo naman sinasadya yun eh. Nakakagulat ka naman kasi. Bakit sobrang lapit mo sa likod ko? Hihilahin kasi sana kita palayo sa balon. Bakit pa kasi dumudungaw ka dyan ha? Tinitignan ko lang kung paano namin tatakpan tong balon. Medyo komplikado kasi may bubong pa. Kailangan ko lang baklasin. Ha? Bakit kailangan mo pang dumungaw? Sinisilip ko lang. Kasi kako, malinis pa naman yung tubig eh. Kaya nagtataka ako kung bakit kailangan mong takpan. Di ba na lang kung may bangkay dyan, di ba? Ano ka ba? Walang bangkay dyan no? Kung meron man, di dapat umalingaso na yung masangsang na amoy, di ba? Sa bagay, taba ka naman. Pero, matanong ko lang, bakit ba kasi gusto mong takpan to? Ay, hirap naman ito. Mahirap kasi i-detalye sa'yo yung lahat eh. Pero sige, paiiksiin ko. Ganito, may mga gusto kong kalimutan sa lugar na to. Kabilang na yung balon na yan. Ha? Kung may gusto ko palang kalimutan, bakit dito ka pa titira? Ay, nako. Alam mo, kailangan ko ba talagang sagutin lahat ng tanong mo sa akin, ha? Hindi naman kasama to sa trabaho mo, ah. Alam kong hindi kasama sa trabaho Ay, ko. naman pala eh. Pero kasi Elizabeth, dati tayo magkaibigan. Sa totoo nga niyan, nalulungkot talaga kami nung bigla kayong nawala. Hindi man lang kayo nagpaalam sa amin. May mga bagay kasi na hindi mo na kailangang malaman, Manuel. Sana naman maintindihan mo ko. Hindi na ako nakasagot. Nang sabihin niya yon sa akin, pakiramdam ko, sinasabi niyang napaka-pakialamero ko. Nahiya tuloy ako sa kanya, kaya hindi na ako nagsalita. Imbis na bantayan ang mga kinikilos niya, minabuti kong manahimik na lamang at trabahuhin kung ano talaga ang trabaho ko. Gusto ko na lamang matapos ang pag-aayos ng kubo para hindi ko na siya makita. Uy pre, napapansin ko para may kakaiba sa'yo ah. Ano na naman? Ako pa rin naman to ah. Ano ka ba? Siyempre ikaw pa rin naman yan. Ang tinutukoy ko lang para 3 araw ka na yatang tahimik dyan. Ano nangyari? Huh? Ang tahimik. Wala. Ay naku. Napapansin ko kasi, hindi mo ako masyado kinakausap. Tapos habang naglalakad tayo pa uwi, hindi mo na kinakausap si Elizabeth. Sumasagot ka na nga lang ng mga pasimple-simple, tipid na tipid. Huwag mo sabihin nag-aaway kayo. Hindi ah. Sadyang wala lang talaga ako sa mood. Saka ayokong makipag-usap sa kanya. Alam mo na, ang nakaraan ay nakaraan. Ayun. Hindi naman ba sa totoo? Nagtampo ka kay Elizabeth, no? Anong nagtampo? Bakit naman ako magtatampo sa kanya? Sige na nga. Hindi na ako magtatanong. Pero alam mo ba, pare? Kanina may nalaman ako. Chismoso ka talaga. Ano? Gusto mo ba talagang malaman kung anong nasagap kong chismis o hindi? Oo na, sige na. Gusto ko nang malaman kasi nabanggit mo na rin eh. Eto na nga. Hindi pala totoo na may inuupahang bayang si Elizabeth. Dito pala talaga siya nakatira. At parang may mga kasama pa nga siya sa gabi. Saan mo naman narinig yan? Di ko lang narinig. Ako mismo nakakita sa kanya na bumalik pa akyat ng bundok pagkatapos natin siyang ihatid. Alam mo, nagtataka nga ako eh. Tapos ayun, may nakita rin pala yung isang nakatira dito malapit sa kubo. Ang sabi niya tuwing gabi, bukas ang ilaw dito. Tapos naririnig daw nila na may kausap si Elizabeth. Paano nila maririnig kung makikita? Malalayo ang mga bahay dito. Lalo na mga kapitbahay ni Elizabeth. Alam mo naman ang mga chismosa pare. Napapansin daw niyang bukas ang ilaw kaya lumapit siya. At ayun, may narinig daw siyang nag-uusap. Lalaki nga raw yung kausap eh. Lalaki? Baka naman boyfriend niya.
Oh, baka asawa. Kita mo na? Tapos ipipilit mo na may gusto ako sa kanya. Eh di naman tayo sigurado eh. Baka asawa niya yon at baka kaya gusto niyang madaliin yung kubo para makatira na sila dito ng maayos. Sa bagay, oo nga no. Mukhang tama ka nga pare. Ay naku, sayang pa naman. Akala ko pa naman pagkakataon na para sa inyong dalawa. Ikaw talaga. Bakit ba palagi mo na lang akong hinahanapan ng babae? Eh ikaw kasi pare, hindi ka naman bumabata. Magti-30 anyos ka na pero wala ka pa rin asawa. Okay, bakit ikaw meron ka na? Wala, pero at least ako may syota ako. Weh, meron, maniwala ako. Meron nga, uy! Di bale, papakilala ko sa'yo, palang araw. Buti hindi natakot sa ngipin mo yun, pare. Hindi oh. Alam mo naman kasi pare, ang pag-ibig, bulag yan. Nakipagbiroan na lamang ako kay Tutoy kahit ang totoo. Medyo nabahala ako sa chismis na ibinalita niya sa akin. Imbis na hindi ko na nga masyadong iniisip at tungkol kay Elizabeth, napaisip na naman tuloy ako. Nang araw na yon, pagkatapos naming magtrabaho, pinagmadali pa kami ni Elizabeth na umuwi. Hinatid niya kami sa paanan ng bundok at nag-iba na ng direksyon. Kaya lang, nang makarating na ako sa bahay, nagulat ako nang kapain ko ang bulsa ko. May nawawala. Ay anak, pasensya ka na ha. Naubos na kasi yung binigay mong pera sa akin eh. Kailangan ko nang bumili ng maintenance ko. May pera ka pa ba? Sige po, Nay. Ito. Uy, teka. Oh, Hala, nasa yung wallet ko? ako. Hala ka, anong nangyari? Isang mo naman inilagay yun, anak. Teka. Nasa bulsa ko lang naman po yun eh. Ay nako. Bago kami umalis ng kubo ng amo ko, nandito pa yung wallet ko. Naku, patay na. Teka, lalabas lang po muna ako ha. Baka nahulog sa daanan. Sige. Pero sana naman walang nakapulot na iba nun. Oo nga po, sana po. Nandun lahat ng pera ko, Diyos ko. Nagmamadali kong hinanap ang wallet ko mula bahay hanggang paakyat ng bundok. Isang araw na sahod ko yon. Pang 2 hanggang 3 araw naming gastos ni nanay. Padilim na nang makita ko ulit yon. Buo pa naman ang laman. Pauwi na sana ako pero nakita ko si Elizabeth at napasunod. Dumiretso siya sa ilog. Nagubad at lumusong. Dali-dali akong tumalikod, gulat na gulat. Bawal maligo ron, di ba? Yun ang sabi niya. Ay, bakit ba kasi sinundan ko pa siya? Paalis na sana ako sa pinagtataguan ko nang bigla akong makarinig ng malakas na tunog. Parang may bumukas na mga pakpak. Napalingon ako sa direksyon ni Elizabeth. At halos tumigil ang tibok ng puso ko sa sobrang gulat. Nakadipa ang mga braso niya. Hindi lang basta braso dahil may pakpak ang mga iyon. Elizabeth? Manuel, anong ginagawa mo rito? Aswang ka! Sandali, magpapaliwanag ako. Kahit nanginginig ang mga tuhod ko, pinilit kong umatras. Atras ako ng atras, hanggang sa mabilis akong pumihit at kakaripas na sana ng takbo. Pero bago pa yon mangyari, isang matangkad na lalaki ang biglang bumungad sa akin. Huwag nagdala ka ng masarap na hapunan, Elizabeth. Tama. Gutom na ako. Huwag mo siyang pakialaman, Sandro! Hindi pwedeng hindi ko pakikialaman ng isang taong tumutungtong sa teritoryo ko, Elizabeth. Kung nandito siya, ibig sabihin pagkain ko siya. Hindi, wag! Sinabi ko na huwag mo siyang papakialaman eh! Aba, nagagawa mo ng sakta ng tatay mo? Ano, Elizabeth? Dahil sa lalaking ito? Hindi mo siya pwedeng saktan, Tay! Kaibigan ko siya! Kaibigan. Isa sa mga bata mo rito, paano yan? Alam na niya na aswang ka. At kailangan mo na siyang patayin. Hindi ko siya papatayin! Ako nang bahala sa kanya! Magiging problema ang lalaki yan. Hindi ko yun hahayaan, Tay! Sa sobrang gulat at takot ko sa lahat ng nangyayari, hindi ko inaasahang biglang hahawakan ni Elizabeth
ang magkabila kong balikat. Natakot ako na baka bigla niya na lamang akong kainin. Pero hindi niya yon ginawa. Ibinuka niya ang kanyang mga pakpak. Pagkatapos ay pumagaspas at lumipad sa himpapawid. Nalula ako sa taas ng liliparin namin. Nanginig ang buo kong katawan sa sobrang takot. Panay ang sigaw ko dahil sa pagkataranta na baka bigla niya na lamang akong ihagis pababa. Pero hindi siya nagpatinag. Ay nako, tumigil ka nga, Manuel! Hindi kita sasaktan! Basta huwag ka lang malikot dyan! Ibaba mo na ako, pag-iusap, ibaba mo na ako! Kung binagsak kita dyan, siguradong bali-bali yung boto mo sa pagbagsak mo, ano ba? Tapos pagpipiestahan ka ng mga kamag-anak kong aswang! Kamag-anak mo, aswang! Ibig sabihin, nagkalat ang aswang sa bundok na to! Bababa na tayo! Doon na lang tayo mag-usap! Ano ba talaga nangyayari, Elizabeth? Paano nangyari to? Paano nangyari, aswang ka? Aswang naman talaga ako noon pa, Manuel eh. Hindi pa lang ako tuluyang nagiging aswang noon pero... Ayun na, ito na talagang natuluyan na ako. Katulad ng tatay ko. Anong ibig mong sabihin? Teka, pwede magbihis ka muna? Nailang ako, nakaubad ka na eh. Ay naku, saan naman kasi ako kukuha ng damit ito? Alam mo, kung sinisilipan mo ako kanina, malamang alam mo hindi naman talaga ako nagubad, di ba? Hoy, hindi ka na sinisilipan oh. Sus! Naintriga lang ako na nakita kita pumunta sa ilog. Hindi, sabi mo kasi, di ba, pribadong lugar yon. Tapos pumunta ka ron. Oh, ito na lang suot mo. Kesa naman nakubad ka dyan. Hoy! Bakit naman ikaw yung naguhubad ng damit? Para may masuot ka nga. Mas mabuting ako na lang nakubad kesa naman ikaw. Oh, ito na. Salamat. Teka, hindi ka man lang ba natatakot sa akin? Natatakot ako sa iyo kanina. Pero ngayong niligtas mo ako, alam ko naman na hindi mo ako sasaktan. Ito pala yung lihim na nararamdaman kong tinatago mo simula bata pa lang. Pasensya ka na kung hindi ko kaagad nasabi sa'yo ah. Tama lang naman na hindi mo sinabi kaagad sa akin eh. Dahil sa sobrang pagiging usyosero ko, nalaman ko tuloy na isa kang aswang. Pero huwag kang mag-alala, hindi ko naman sinasadya. Nawawala kasi yung wallet ko tapos hinahanap ko hanggang sa dito, nakita kita dito sa kubo mo. Ay, ito talaga yung patunay na kahit anong lihim ang gawin ko, pwede pa rin talagang mabunyag. Kahit pilit kong itago, wala na. Inalam mo na eh. Kusa mo nang natuklasan. Ngayong nalaman ko na hindi ka ordinaryong tao, pwede ko bang malaman kung anong nangyari? At hindi ba kami mapapahamak ni Tutoy? Hindi kayo mapapahamak. Basta manatili lang kayo rito kapag umaga. Walang aswang nagagambala sa inyo. Kaya pala pinapamadali mo sa amin yung kubo at kailangan maaga kaming umuwi. Oo. Dahil pagsapit ng gabi, lumalabas na yung mga kasamahan kong aswang na halo-halo yung lahi. Nagsimula kasi lahat ng to sa tatay ko eh, na isang bangkilo. Hindi dapat nabubuhay ang mga kagaya ni tatay na pinasahan ng bertud ng isang bangkilan. Pero dahil may lahi siyang gabunan, isang malakas na uri ng aswang yun. Ayun, naging bangkilo siya. Yung nakita mong aswang kanina. Nakakayamang aminin pero siya talaga yung tatay ko. Teka. Pero parang ang bata niya pang tignan. Parang halos magkasing edad lang kami. Teka, tama, naalala ko na. Ganun na ganun yung itsura niya dati pa. Oo, dahil hindi talaga kami tumatanda sa pisikal na anyo. May edad kami oo pero pagdating ng 25 anyos, hindi na kami tumatanda ng itsura. Lalo na kung malakas kumain ng tao. Kumakain ka ng tao? Huwag kang matakot ah. Siyempre hindi ako kumakain ng tao. Karne ng hayop lang yung kinakain ko, no? Sigurado ka ha? Baka mamaya gaganyan-ganyan ka lang tapos kakainin mo pala ako. Ay nako, hindi nga. Dahil alam mo na yung lihim ko. Baka pwede mo naman akong tulungan, no? Ha? Naku! Ano namang tutulong ko sa'yo? Tulungan mo akong palihim na patayin yung mga aswang na nilahian ni tatay. Nilahian? Oo. Yung sinasabi ko sa yung mga aswang na kamag-anak ko. Mga kabit ng tatay ko yun na nilalahian niya. Pinapasahan niya ng bertud at binubuntis para magsilang ng isang katulad niya.
Ilang bangkilan na anak na nga yung nakuha niya eh. Pero hindi pa rin sapat para sa kanya. Dahil naghahanap siya ng lalaking anak na magiging isang bangkilo. Na katulad niya. Eh ano namang magagawa ko dyan eh. At saka marami yata yung mga nalahian ng tatay mo. Ay, marami na nga. Pero marami na rin akong napatay, no? Hindi alam ni tatay yun, syempre. Na 3 babae na lang yung natitira. At 3 bertud na lang din yung natirang pwede niyang isalin sa ibang babae. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ka papatay ng aswang. Ako yung papatay sa kanila. Ang gusto ko lang naman, tulungan mo akong itago yung mga bertud na ginagamit ni tatay. Dahil mas mainam kung tao yung gagawa nun. Teka, saan ko naman itatago yun? E di sa ilalim ng kubo at sa balon. Ano? Ganito, bukas ng umaga, agahan mo yung punta rito ah. Ipapakita ko sa'yo kung saan mo itatago. Buong gabi akong hindi makatulog dahil sa lahat ng mga natuklasan ko. Hindi talaga ako makapaniwala. Parang panaginip ang lahat. Kaya pala nitong mga nakaraang araw, maraming babaeng nakikipagtanan. Isa yon sa mga bali-balitang hindi namin masyadong inintindi dahil para sa amin, wala lang naman yon. Na para bang natural lang. Iyon pala, nagkakaroon na ng pasahan ng lahi. Kinabukasan, kahit araw ng linggo at hindi dapat ako papasok, madaling araw pa lang ay gising na ako. Nagbaon ako ng bawang at asin sa dadalhin kong bag. Naglagay na rin ako sa magkabilang bulsa ko para lang makasiguro. Pero nang lalabas na ako ng kwarto, nagulat ako nang bumungad sa akin si nanay. Seryoso ang mukha niyang iniabot ang isang kwintas. Oh, babalik ka sa bundok. Dalhin mo to ha? Nay, ano po yan? Kagabi, ginabi ka na ng uwi, di ba? Kaya nag-alala ako sa'yo at pinuntahan ko si Tutoy. Kinuwento niya sa akin kung saan kayo nagtatrabaho ngayon. Sabi niya, doon sa bundok, sa kubo, sa bahay ng pamilyang wala nang nakakaalam kung ano ang pangalan. Alam niyo po ba na... Oo, Manuel. Alam na alam kong aswang ang nakatira doon. Kung alam niyo po, bakit pinabayaan niyo po akong maglaro doon nung bata pa ako? Noong mga panahon na yon, hindi ko pa naman alam. Hanggang sa nawala na lang yung ate mo. Natatandaan mo pa ba ang ate mo, Manuel? Nay, huwag niyo pong sabihin... Patayin mo kung sino man ang nasa bahay na yon, Manuel. Dahil sigurado ako, siya ang kumain sa ate mo. Naalala ko na po ang lahat, Nay. Nung mga panahon na yun, ang daming babaeng nawawala at kasama si ate. Tapos bigla silang umalis na parang walang paalam. Kaya sila ang pinaghihinalaan ko. Walang naghihinala sa kanila dahil hindi naman sila mukhang aswang. Ang pamilyang yun ang gaganda pa nga ng mga mukha. Mga mukhang anghel. Yun naman pala, aswang. Ayon sa albularyong nakilala ko. Yung kababata ko po, sigurado po ako na wala siyang kinalaman doon. Ikinuwento ko kay nanay ang lahat ng nalaman ko. Lahat ng sinabi sa akin ni Elizabeth. Pero sa kabila ng mga sinabi ko sa kanya, hindi pa rin siya kumbinsidong walang kinalaman si Elizabeth sa mga nangyari. Oo raw at bata pa siya noon. Pero malamang dahil bata pa siya, posibleng nakakain na rin siya ng laman ng tao. Sa kabila ng takot na baka nga totoo ang hinala ni nanay, dumiretso pa rin ako pabalik sa bundok. Hindi ko alam kung bakit pero nagkaroon ako lalo ng determinasyon na gawin ito. May hinala ako na ang ate ko ay naging kagaya ng mga babaeng nilalahian ng tatay ni Elizabeth. Bumalik ka. Ay, akala ko hindi ka nababalik eh. Nangako ako, nababalik ako kaya dapat lang na tuparin ko kung anong sinabi ko. O halika, sumama ka sa akin dito sa may balon. Sige. Ano nga palang nangyari sa mga nilahiyang aswang ng tatay mo kapag pinatay mo na sila? Nagiging abo sila. Tulad ng ibang mga aswang kapag pinatay. Kilala mo ba ang mga pangalan ng mga nalahian ng tatay mo?
Hindi. Lalo na't wala naman akong balak alamin kung ano yung pangalan nila. Sa bagay, tama ka nga naman. Teka, bakit mo nga pala natanong? Kasi kasabay ng pagkawala ng ate ko. Baka lang naaalala mo siya. Ah, oo. Teka lang. Ibig mo bang sabihin, posibleng nakasama yung ate mo sa mga naging biktima ng tatay ko? Yun ang hinahala ko. Kaya napapaisip ako kung nakita mo ba siya o nakilala mo man lang. Manuel, kasi Kasi, ano yun, Elizabeth? hindi ako makakalimutin sa mga mukha ng taong nakakasalumuha ko. At yung ate mo, hindi siya kasama sa mga aswang na pinatay ko. Kaya posibleng nga nangyari sa kanya. Ano? Anong posibleng nangyari sa kanya? Posible na kinain na siya ni tatay pagkatapos niyang manganak ng bangkilan. Ano? Kinain? Oo. Isang beses lang pwedeng manganak ng bangkilan ng mga nilahiang tao para maging aswang. Wala nang pakinabang kay tatay ang mga ganyan. Kaya kinakain na lang niya. Noel, kahit hindi ako yung may kasalanan pero pasensya ka na ha. Ganun ba? Pasensya ka na sa nangyari. Ganun pala talaga yung nangyari sa kanya. Ang buong akala ko nakipagtanan siya. Nainiwan niya kami ni nanay at sumama sa mayamang lalaki dahil hindi kaya yung kahirapan ng buhay namin. Manuel, pasensya na talaga ha. Hindi ko napigilan ang pag-iyak sa harap ni Elizabeth. Dahil sa sobrang sakit ng nararamdaman ko, ilang taon kong kinamuhian ang ate ko dahil iniwanan niya lang kami ni nanay. Ni hindi rin naman sinabi sa akin ni nanay ang nalaman niya tungkol sa totoong nangyari kay ate. Siguro, iniiwasan niya ring masaktan ako tulad ng nararamdaman kong sakit ngayon. Habang patuloy ako sa pag-iyak, hinawakan ni Elizabeth ang magkabila kong pisngi. Napatitig ako sa mga mata niyang kulay mapusyaw na kayumanggi. Kitang-kita ang matinding pag-aalala niya sa mga titig ng iyon. At masasabi kong nabawasan ang sakit na nararamdaman ko habang nakatingin siya sa akin. Napalitan iyon ng kaba. Manuel, ito yung dahilan kung bakit gusto ko nang tumigil si tatay. Napakarami niya ng babae na napapatay dahil sa mga ginagawa niya eh. Sa kagustuhan niya magkaroon ng lahi na kagaya niya. Kahit saan nagkakalat siya. Ilang babae rin yung kailangan kong patayin para maipon lang yung mga bertud na pinagkakalat niya. 3 bertud na lang yung natitira. At matatapos ng lahat. Kaya parang awa mo na Manuel oh. Tulungan mo naman ako. Sige, tutulungan kita, Elizabeth. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Pero ewan ko ba, dahil sa sobrang pagkadala ko sa lahat ng mga sinabi niya, hindi ko inaasahang ilapat ang mga labi ko sa kanya. Napapikit ako na magdampi ang mga labi naming dalawa. Sobrang bilis ng kabog ng dibdib ko. Bumagal ang aking paghinga. At nang magmulat ako muli ng mga mata, nagulat na lamang ako nang itulak niya ako palayo sa kanya. Mabilis akong bumulusok palayo. Bumagsak ang pang-upo ko sa mabatong lupa at kaagad na gumapang sa sakit mula roon. Rico! Naku, pasensya ka na ha. Ikaw naman kasi. Bakit bigla-bigla ka na lang nanghahalik dyan ha? Rico, napariyan yata ako ng balakang. Naku, pasensya na talaga. Hindi ko naman sinasadyang mapalakas yung tulak sa'yo eh. Ikaw naman kasi. Oh, halika na. Tutulungan na kita. Bumilang ka ng 1, 2, 3. Rico! Arte mo naman. Di naman ganun kasakit yun eh. Sobrang sakit talaga eh. Ang sakit eh. Ano ba kasing gagawin ko dyan sa balakang mo para hindi na sumakit ng ganyan ha? Para namang magic na mawawala to. Sandali, konting inat lang. Iyan. Ay, medyo nabawasan. Sige na, tara na sa balon.
Agad kaming dumiretso sa balon. Ibinaba niya ang timba na nakasabit doon at saka sinalok ang nakita kong tila garapon na nakalagay roon. Nang maiangat niya na ang timba, sa wakas, nakita ko na rin kung ano ang laman ng garapon. Napakaraming itim na bato ang naroon. Mga batong hindi ko alam kung ano. Ano ang mga yan? Yan yung tinatawag na bertud. Yan yung ginagamit ni tatay para isalin yung pagiging aswang na bangkilan niya. Galing pa yan sa mga ninuno namin na matagal nang namatay dahil sa mga manunugis at antingero. Pero ang dami. Ibig sabihin ganyan karami pwede niyang malahian? Oo, ganito nga. Mas marami pa dyan. Meron pa nga sa ilalim ng kubo eh. Kaya pala, merong parang basement doon. Oo, doon itinatago ni tatay yung mga bertud. Pero teka lang, kung mawawala ang mga yun, hindi ka kaya mapagbintangan? Hindi niya ako mapagbibintangan pa, no? Anong ibig mo sabihin? Pagkatapos kong mapatay yung mga aswang at makolekta yung mga natitirang bertud, masakit man pero, papatayin ko si tatay. Elizabeth? Pero teka, baka naman ikamatay mo yun at saka tatay mo siya. At ang sabi mo sa akin, galing ang lahi niya sa malalakas na angkan. Sigurado ka bang mapapatay mo siya? Bahala na, basta gagawin kong lahat-lahat para lang mapatay ko na siya at matigil na yung paghahasik niya ng lagim. Kahit ikamatay ko pa. Hindi pwede. Hindi ako papayag. Ganito, tutulong ako sa kahit anong paraan. Hindi ako papayag na may mamatay ulit dahil lang sa kasakiman ng tatay mo. Ano? Pero teka, paano mo naman magagawa yun? Normal na tao ka lang eh. Takot na takot ka nga nung makita mo siya sa nang inilipad kita sa ere. Siyempre, natakot ako ng una. Unang beses ko palang makakita ng aswang eh. Pero kaya ko siyang labanan. May bawang at asin ako dito. May anting-anting ako dito. Tapos ito oh. Huwag mo nga ilapit sa akin ito. yan! Ano ba? Pasensya na. Ito na, tinago ko na ulit. Saan ba galing yung anting-anting mong yan ha? Kay nanay. Ang alam niya kasi aswang kayo. Binigay niya sa akin to at nangako rin ako na ipaghihiganti ko ang ate ko. Kung ganun sige, bukas na bukas, isasarado na natin yung balon na to. Nang gabing yon, tinawagan ako ni Elizabeth at sinabing napatay na niya ang 3 babaeng huling nalahian ng tatay niya. Sinabi niya sa akin ang lahat ng mga dapat gawin. Bagay na pinagtalunan ng isip ko kung paano ko gagawin. Kung ako lang ang magsasara ng balon, baka hindi ko kayanin ng mag-isa. Kailangan kong matapos sa isang araw lang ang pagsasara dahil ang sabi ni Elizabeth, muling lalabas ng lungga niya ang tatay niya sa susunod na araw. Oh, Manuel, anong ginagawa mo rito? Kagigising mo lang? Tara na. Oh, ay akala ko kahapon sabi mo hindi na muna tayo papasok ng 1 linggo. Kailangan natin pumasok. Kailangan na nating saraduhan yung balon eh. Ano? Eh, ba't hindi mo kaagad sinabi? Ngayon ko lang naisip eh. Anong naisip? Ano yung trip-trip lang? Saan mo lang sinabi sa akin na trip po nung balak mo lang gawin to? Ay naku, labo mo talaga. Sige na, tara na, maligo ka na. Ang dami mo pang sinasabi. Kahit hindi namin napag-usapan ni Elizabeth na isasama ko si Totoy sa pagsasara ng balon, dinala ko pa rin siya. Hindi ko talaga kakayanin ng mag-isa. Pagkatapos niyang maligo, nagpandesal at nagkape pa siya. Kahit nagmamadali na kami dahil kailangang matapos sa loob ng 1 araw. Kahit anong pakiusap ko, ang bagal pa rin niyang magkape. Oo, huwag ka na magsindi ng sigarilyo. Dumiretso na tayo doon. Bakit ba nagmamadali ka? Aga-aga pa eh. Tignan mo oh, 6:30 pa lang ng umaga. Kailangan nating matapos yung gagawin natin ngayong araw. Bakit nga? Basta, gagawin lang natin yung trabahong kailangan nating gawin. Oh, ano ba? Eh parang narinig ko na yun nung nakaraan ah. Parang ako yata yung nagsabi niyan eh. Oy, huwag mo sabihin may tinatago ka no. May pinatay ba kayo ni Elizabeth oh? May tinatago kayo dyan sa balon. Sira, mukha ba akong mamamatay tao? Ha? Abay malay ko. Masabi nga nila, minsan kung sino pa yung mukhang mabait, siya pa yung tunay na mamamatay tao. Kung papatay talaga ako, ikaw ang uunahin kong tsugiin. Sige na, ano?
Napailing na lamang ako sa mga espekulasyong naiisip ni Tutoy. Ang totoo, gustong-gusto ko na talagang sabihin sa kanya ang katotohanan. Si Tutoy ang masasabi kong best friend ko simula ng bata pa lang ako. Siya ang kasangga ko sa lahat ng bagay. Ang kasama ko sa hirap at kalokohan. Kaya medyo nahihirapan akong maglihim sa kanya ngayon. Oh, Tutoy? Oh, Bakit naman nandito ka? huh? Magtatrabaho daw kami ni Manuel eh. Hindi ba dapat kasama ako dito? Ay, ano eh? Manuel, ano to? Ano kasi? Dapat nga hindi ka talaga kasama, Tutoy. Kaya lang nagmamadali na talaga si Elizabeth na matapos yung pagseselyo. Hindi ko naman kayang tapusin to mag-isa hanggang mamayang gabi. Sana sinabi mo muna sa akin. Hindi naman niya malalaman. Alam nyo, grabe kayo sa akin. Ang sakit sa kalooban na ayaw mo pala akong pagtrabahuin dito, Elizabeth. Magkaibigan tayo ah. Kung wala ka ng budget, sana sinabi mo na lang muna sa akin. At ikaw naman, Manuel. Pinagkatiwalaan pa naman kita dahil best friend kita, pero ganito, ipapahiya mo ako. Sinama mo ako dito kahit alam mo naman na ayaw akong isama ni Elizabeth. Hindi naman sa ganun, Tutoy. Ano lang kasi. Hindi na, alis na lang ako. Makakaya na ipilit pa ang sarili ko. Oo, Tutoy, sadali. Kailangan talaga kita dito. Elizabeth, hindi ko talaga kayang ayusin to hanggang mamayang gabi. Hindi na, ayoko na. Ayaw naman ni Elizabeth eh. Hindi nga kasi pwedeng hindi natin matapos. Dahil kapag hindi natin nasarado yan, mawawala na ng pagkakataon para mapatay si tatay. Ano? Mapatay kayo ng tao? Oh, Tutoy, hindi totoo yan ha. Hindi taong papatay namin ni Elizabeth. Ano ka ba? Sabi ko na nga ba? Sabi ko na eh. Kaya nagmamadali kayo, doon nyo ililibing ang papatayin ninyo. Matatay mo pa talaga papatayin mo, Sabit. Ikaw, Manuel. Ang akala ko kilala na kita tapos... ano? Sakit. Bakit mo ko sinampal? Dahil para ka ng engot. Hindi kami papatay ng tao tulad ng iniisip mo, no? Isang aswang yung papatayin namin. Aswang? Aswang yung tatay mo? Oo. Masakit mang aminin. Isang aswang na dapat na talagang mamatay yung tatay ko. Dahil ang dami niya nang napeperwisyong tao. Pero yung aswang tatay mo? Ibig sabihin, ikaw? Ikaw? Aswang ka rin? Oo. Aswang ako. Pero hindi ako masama na katulad niya. At kung hindi ka pa titigil dyan sa kakadrama mo, baka mapilitan akong ikaw na lang yung isusunod na ilibing dyan sa loob ng balon. Alam kong hindi seryoso si Elizabeth sa sinabi niya. Pero kitang-kita ko ang matinding takot sa mukha ni Tutoy. Dali-dali siyang natauhan. Pagkatapos ay nanginginig na sumunod sa inutos ni Elizabeth. Kaagad naming sinimula ng pagsasara ng balon. Una naming ginawa ang pag-alis ng laman nitong tubig. Nang mapatuyo na namin ang balon, kinuha na namin ng mga garapong naglalaman ng mga itim na bato o bertud. Medyo marami pala to kaysa sa inaasahan ko. Ganito pala karami ang aswang noon. Oo. At naipon pa ni tatay ang mga bertud nila para sa pansarili nilang interes. Teka, itong nililipat natin, ibig sabihin aswang to? Hindi yan aswang. Magiging aswang pa lang kapag hindi natin itinago sa tatay ni Elizabeth. Kumabag yung langit. Bakit ba nangyayari sa akin to? Gusto ko lang naman magtrabaho na marangal. Bakit aswang pa yung pinagtatrabahuan ko? Pagtatrabaho lang tayo, Tutoy. Baka pwedeng uminahon ka lang. Huminahon? Paano ako hihinahon kung ganito? Hindi ko nga alam kung anong mga oras kakainin na ako ng aswang. Wow ha? Hindi kaya kita kayang kainin. Baka isuka pa kita, sobrang laki mo no. Hoy, makatawa naman to. Anong ibig mo sabihin, Sabit? Na hindi ako masarap? Ha? Pagkatapos naming ilipat ang mga garapon, pinuno na namin ng graba ang balon. Nilagyan namin ng luwad at saka sinemento. Saka pa lang namin binaklas ang bubong na nagtatakip sa ibabaw. Halos 3:00 na ng hapon nang matapos namin yon. At talagang pagod na pagod kami dahil pareho naming minadali ang trabaho. Habang nasa labas kami ng kubo at nagpapahinga, hindi na naiwasan ni Tutoy ang magtanong. Oh, kailan mo pa alam na aswang si Elizabeth?
Itong Sabado lang. Aksidente kong nakitang nagpalit siya ng anyo. Nakita ko rin yung tatay niya. Hindi ka man lang ba natakot? Kung ako'y makakatuklas na aswang pala yung amo ko, hindi na ako babalik dito eh. Ang totoo, hindi ko rin alam eh. Nagulat na lang ako nang malaman kung aswang pala siya pero hindi talaga ako nakaramdam ng matinding takot sa kanya eh. Komportable pa nga ako, nakasama siya. Ay pusang gala naman oh. Inlababo ka na sa aswang pare. Shh, uy, ako pa naman. Di ah. Hindi ba talaga? Pumayag kang magbadaling ayusin yung balon na yan. Tapos ano? Huwag mo sabihin sa akin na tutulungan mo pa siyang patayin ng tatay niya. Oo, ganun na nga. Ganun na nga ano? Talagang tutulungan mo siya? Pare, baliw ka na ba? Hindi ako nababaliw, no? At saka, tungkol kasi ito sa ate ko. Sa ate mo? Di ba nakapagtanan yun? Hindi. Huwag mo sabihin, ang tatay ni Elizabeth ang pumatay sa ate mo. Diyos ko. Kaya kailangan kong tulungan si Elizabeth. Hindi lang din dahil sa gusto ko siyang tulungan. Paano naman ako? Di umuwi ka kung gusto mo. Alam mo pare, alam ko namang napakabait mong kaibigan. Alam mo namang mahal kita, di ba? At kapag namatay ako, ikaw nang bahala magsabi kay nanay. Kagi naman to. Siraulo ka ba? Hindi ka pwedeng mamatay, no? Hindi ako papayag. Paano nga kung mamatay ako? Ang mabuti pa, sasamahan ko na lang kayo. Sabihin mo sa akin kung anong dapat ko gawin. Tutulungan ko kayong patayin yung aswang na yun. Naku, wag na. Baka mamaya madamay ka pa eh. Hindi. Makinig ka sa akin, pare. Magkaibigan tayo. At ang magkaibigan, palagi nagtutulungan. O sige. Bale, ganito ang gagawin natin. Ipinaliwanag ko kay Tutoy ang kailangang gawin. Alam kong hindi niya ako pababayaan, lalo na't alam niyang may pagsubok akong haharapin. Nagtago kami sa loob ng kubo at pagsapit ng gabi, dumating si Sandro, ang tatay ni Elizabeth. Nagulat si Tutoy dahil hindi ito tumanda. Kung ano ang itsura na noon, ganun pa rin ngayon. Sa labas pa lang, nagtatalo na sila ni Elizabeth. Galit na galit si Sandro habang papalapit sa pinto. Elizabeth! Huwag mo ako niloloko ng ganito. Sa lahat ng mga anak ko, ikaw lang pinagkatiwalaan ko. Nasaan ang bertud? Huwag niyo na nga pong hanapin. Tama na po yung pagkakalat niyo ng lahi. Dahil hindi kailanman magkakaroon ng isa pang katulad niyo. Nag-iisa lang po kayong bangkilo. Tanggapin niyo na po yun. Pagod na akong mabuhay, Elizabeth. Kailangan ko ng tagapagmana. Ano ba po bang ipapamana niyo, Tay? Ang lahi ko, isang anak na lalaki. Isang anak na siguradong kauri ko. Handa na akong mamatay. Ilang daang taon na akong nabubuhay. Nangako ako sa nanay ko na magkakaroon ako ng kapareha. Kailangan kong tuparin yon. Yung 3 babaeng binuntis ko, baka isa sa kanila ang may anak na lalaki. Hindi kasi manunugis yan. Wala nang ibang ginawa kundi patayin ang mga anak ko. Tay, hindi po manunugis ang pumatay sa mga anak niyo. Anong ibig mong sabihin? Ako po yung pumatay sa kanila. Anong ibig mong sabihin na ikaw? Bakit mo ginawa yun, Elizabeth? Nasisiraan ka na ba ng bayan? Kaya pala hindi ako magkaroon ng anak na lalaki ng 1 bangkilo dahil pinapatay mo! Pinagkatiwalaan kita. Ikaw lang ang anak kong babae na hindi ko pinapatay na pinanatili ko sa tabi ko. Pagkatapos ganito lang ang gagawin mo! Ah! Kung wala ka rin namang kwenta, mas mabuti na mamatay ka na lang! Kaagad kaming naghanda ni Tutoy nang makita namin kung paano sinakal ni Sandro si Elizabeth. Mabilis niya itong isinandal sa pader habang gigil na sinasakal ang sarili niyang anak. Halatang wala siyang pakialam dito, na para bang isa lamang talaga siyang utusan mula pa noon. Sana hindi na lang kita binuhay. Binigyan pa kita ng pag-asa, Elizabeth, pero sinira mo! Wisit kang aswang ka! Eto sa'yo! Ah! Manuel! Sino ko pinapastangan ka? Ikaw
Sinasabi ko na nga bang, kapahamakan na dadalin mo. Buisit ka! Ah! Galit na galit niya akong sinugod. Pero bago pa man niya yon magawa, ipinasak ko na sa bibig niya ang bawang. Kaagad na umusok ang bibig niya. Nanginig siya at napasigaw sa sobrang sakit. Pero mabilis din niya iyong naidura. Lumabas ang kanyang mga pangil. Pagkatapos ay humaba ang kanyang mga kuko. Sa pagkakataong iyon, handa na sana niya akong sunggaban at patayin. Pero hindi niya nagawa dahil hinatak siya ni Elizabeth palayo sa akin. Hindi po ako papayag! Nasaktan niyo po yung mahal ko! Tatapusin ko na po yung kalbaryong to ngayong gabi! Napastangan ka bata ka. Bago mo ba ako mapatay, papatayin muna kita! Lumabas ang pakpak ni Elizabeth at kaagad niyang sinunggaban ang kanyang ama. Wala kaming nagawa ni Tutoy kundi mapatulala sa tindi ng labanan nilang mag-ama. Hinampas ni Elizabeth ng pakpak niya si Sandro. Pero hindi nagpatalo si Sandro at gumanti rin ng buong lakas. Sa bawat hampas, tumatalsik ang kanilang dugo. Kailangan natin gumawa ng paraan, Tutoy. Dalian mo! Tulungan mo ako dito! Ano gagawin natin? Ito bote ng gas. Sindihan na natin. Sira ulo ko ba? Hindi masusunog tayo niyan. Hindi tayo masusunog. Si Sandro lang susunugin natin. Bahala na. Sige, ito ilalabas ko na. Kaagad na inilabas ni Tutoy ang bote ng gas. Habang ako naman, dinukot ko ang lighter na nasa pulsa ko. Nanginginig pa nga ako habang sinisindihan iyon. Lalo na at bawat sindi ay palaging namamatay dahil sa lakas ng pagaspas ng kanilang mga pakpak. Hanggang sa tuluyan na ngang nadampian ng apoy ang nguso ng bote. Lumiyab iyon at napahiyaw si Tutoy. Sa sobrang pagkataranta niya, naihagis niya ang bote at tumama sa aparador. Sumiklab ang apoy sa buong kubo. Yung kubo nasusunog! Sira ulo ka talaga. Si Sandro yung kailangan natin palihapin, hindi yung kubo. Sa'yo yung pinaghirapan natin. Naku, pero teka, tingnan mo. Umabot na sa pakpak ni Sandro yung apoy. O nga, halika na. Kung makahalat na yung apoy, kailangan na natin lumabas. Takbo na! Mabilis kaming kumaripas ng takbo palabas ng kubo. Pagkalabas namin, sakto namang lumiyab ang buong kubo kasunod ng paglipad palabas ni Elizabeth. Sumunod sa kanya si Sandro na umaapoy ang pakpak. Pilit na itong pinapatay pero dahil kumalat na ang apoy hanggang sa kalahati ng kanyang katawan, nahihirapan na siya. Unti-unti na siyang nahihirapang lumipad. Sinusubukan niyang habulin si Elizabeth pero hindi na niya nagawa. Walang iya ka. Hindi ko kalain ang sarili ko pang anak at tatay ito sa akin. Ikaw mismo ang tumatraidor sa mga anak mo, Tay. Lahat ng mga anak mong babae pinapatay mo kapag nalalaman mong babae sila. Akala mo ba hindi ko alam na muntik mo na rin akong patayin dati? Ha? Kung hindi lang tumakas si nanay noon, kung hindi niya ako itinago mula sa'yo, patay na rin sana ako. Mamamatay ka talaga kapag hindi mo ko tinulungan, Elizabeth! Patayin mo ang apoy! Patayin mo! Pasensya na po kayo, Tay, pero hindi po. Hindi talaga. Huling pagkakataon niya na to para mabuhay. Tuluyan nang naputol ang pakpak ni Sandro. Pagkatapos, bumulusok na siya pababa sa lupa. Tuloy-tuloy pa rin siyang nasusunog, pero pilit pa rin siyang lumalaban. Nahihirapan na siyang bumangon, kaya ako na mismo ang lumapit sa kanya. Mula sa bulsa ko, inilabas ko ang asin at bawang. Huminto ako sa harap ng nasusunog na katawan ni Sandro. Punong-puno ng galit at hinanakit ang puso ko habang nanlilisik ang mga mata kong nakatitig sa kanya. Para to sa kapatid ko. Para sa kapatid kong gaya ng ibang inosenteng babae. Nilahian mo ng pagkaswang at binuntis. Mamamatay ka na at mabubulok sa impyerno! Pwisit kayo! Mawalang iya kayo! Pagpapayaran yung ginawa niyo sa akin! Marami akong kakampi. Kapag nalaman nilang napatay ako, hahagilapin nila kayo. Kayo ang papatay nila! Mabilis na sumiklab ang apoy at tuluyan na nga nasunog si Sandro. Ilang saglit pa, naging abo siya
at naiwan ng isang itim na bato. Si Elizabeth naman bumaba sa lupa at itiniklop ang kanyang mga pakpak. Dahan-dahan siyang lumapit sa abo ng kanyang ama, yumko at dinampot ang bertud. Tay, pasensya na po, pero ito po talaga yung dapat mong kahinatnan. Hindi ka na dapat mabuhay pa. Pero kahit naging masama ka, ang sakit pa rin talaga para sa akin. Ang sakit pa rin na nawala ka kahit puro pasakit lang din na ginawa mo sa akin. Elizabeth, tapos na. Manuel, bakit ganun? Ang sakit-sakit pa rin para sa akin. Bakit ang sakit pa rin ang pagkamatay ni tatay ko kahit ito naman talaga yung gusto kong mangyari. Dahil mahal mo siya. Mahal mo ang tatay mo kaya ka nasasaktan. Tama ka, Manuel. Kahit masama siya, mahal ko pa rin ang tatay ko. Pinilit kong mahalin niya rin ako dahil mahal ko siya eh. Sinunod ko lahat ng utos niya dahil gusto kong makita niya rin ako bilang anak niya. Pero sadyang bulag yung tatay ko, Manuel. Bulag siya dahil hindi niya nakita ang anak na tunay na nagmamahal sa kanya. Niyakap ko si Elizabeth habang humahagulgol siya. Ramdam na ramdam ang bigat ng hinanakit niya. Parang batang nagsusumbong. Hinayaan ko siyang kumapit para maramdaman niya na may sandalan siya. Ngayon at sa susunod pa. Nang gabing iyon, inilibing niya ang itim na bato sa likod ng kubo. Nasunog man ang buong kubo at nasayang ang lahat ng ginastos at pinaghirapan namin. Tila ayos lang sa kanya. Basta napatay na ang kasamaan ng tatay niya. Magkano kaya yung gagastusin kung magpapagawa ko ng bahay? Yung hindi na kubo buhay na bato na talaga. Para mo naman kaming ginawang tanga ni Tutoy. Pinaayos mo sa amin ang kubo. Doon mo lang din naman pala papatayin ang tatay mo. Ano ka ba? Siyempre hindi ko naman hahayaang masunog yung kubo ko kung ako naman yung gumastos nun. Aksidente yun, di ba? Ang ibig mo bang sabihin, ang tatay mo nagpagawa nun? Oo. Matagal na niyang taguan ng mga bertud yung silong ng kubo. At dahil nga sirang-sira na, kailangan ng ipaayos. Kailangan ko ng tirahan para hindi halata. Ang hindi niya alam, may binabala ka na rin palang ibang ayusin. Ang ayusin ang sarili mo, tama ba ako? Oo. Pero matagal ko na talagang pangarap na makakawala sa pagkakasakal niya sa akin eh. Alam mo yun, nakakapagod na kasing maging isang utusan. Matagal na ba niyang ginagawa to sa'yo? Ay, oo. Matagal na. Simula pa lang ng bata ako, nung umalis kami rito, ako yung inuutusan niyang magdala ng mabibiktima niya. Kailangan ko magpanggap na batang kawawa, na may tatay akong gwapo at mayaman. Ay nako, kaya dapat talaga parusahan din ako kasi naging masama ako nun eh. Dahil may mga namatay ng dahil sa akin. Ano ka ba, Elizabeth? Biktima ka lang din ng tatay mo. Pero ngayon, naging maayos na ang buhay mo. Hindi mo na kailangang sumunod sa kanya. Oo nga. Habang naglalakad kami pababa ng bundok, hindi ko alam kung bakit. Pero kusa kong inilapit ang mga kamay ko kay Elizabeth. Maya-maya, hindi ko na napigilan. Pinadausdos ko ang kamay ko sa kanya at pinagsalikop ko ang mga daliri namin. Nagkatinginan kami. May pagtataka sa mga mata niya, pero nang ngumiti ako, ngumiti rin siya. Kaya mas lalo pang lumawak ang ngiti ko. Ngayon
nung wala na ang tatay mo, dito ka na ba titira sa baryo natin? Oo, dito na nga talaga. Ayoko nang umalis dito, no? Bakit? Dahil ba nandito ako? Hoy! Pwede bang huwag kayo masyado maglandian? Iniingit niyo ako eh. Oh, akala ko ba may girlfriend ka na? Wala na, iwalay na kami. Huh? Iwalay na kaagad kayo. Hindi mo pa nga napapakilala sa akin yun. Ewan ko sa'yo. Kasi mauna na ako. Hindi ko na pipigilan yung karotan ninyo. Ay, nako. Nakakatawa talaga si Tutoy, no? Alam mo sa ating tatlo, siya talaga yung palaging kwela. Kailan ba siya hindi naging kwela? Teka. Yung tanong ko nga pala. Masasagot mo na ba? Oo na. Hindi na ako aalis dito dahil nandito ka. Alam kong hindi magandang tingnan ang mahalin ng isang aswang. Pero tinamaan talaga ako kay Elizabeth. Kahit pigilan ko, mahal ko siya noon pa. At hanggang ngayon, naging kami. Kahit tutol si nanay dahil anak siya ng aswang na pumatay sa kapatid ko. Pero dahil mabait si Elizabeth, unti-unti rin siyang napatawad ni nanay. Makalipas ang 1 taon, nagpakasal na kami. Hindi nga lang sa simbahan. Si Tutoy naman, nakahanap din ng babaeng para sa kanya. Siguro, hanggang dito na lamang ang kwento ko, Miss Jem. Sana, kinilig kayo sa nakakatakot pero kakaibang kwento namin ng asawa kong aswang. Maraming salamat po sa pagtampok ng buhay at pagmamahalan namin. Muli, ako po si Manuel. At ito ang aking kwento. Woohoo! Alright! Ayun na nga ang kwento ni Elizabeth at ni Manuel. Yes. Grabe, naiyak Ay, maraming talaga maraming ako. salamat, Manuel, sa pagpapadala ng iyong kwento. Naiyak tuloy si Miss Jem. Pag mga Ikaw kasi eh. usapang tatay, magulang talaga, di ba? Yes, Iba oo. yung touch natin mo eh. Oo. At medyo siya, medyo ma-action siya. Medyo ma-action yung kwento natin ngayon at medyo less lang sa kagaya ng mga dati natin, yung mga double date. Ito wala Puro masyado. Lamang dun yung mga tweetums. tweetums. Dito lamang yung Action action, eh, oo. drama. So sana nagustuhan ninyo, nagustuhan nyo yung ma-action nating love story ngayong Yes. araw na to, no? At ayun, kagaya ng lagi nating sinasabi, Miss Ano Jem. man yung natutunan nila sa kwento, i-comment nyo lang po yan sa baba. Pagandahan ng napulot ninyong aral, ng mga napulot ninyong nakakatawang moment, Yes. mga nagpaiyak sa inyo. At malay nyo, ang comment ninyo ang mapili nating kayanggaw of the day. Yes. Sa mga hindi naman po napipili, huwag na po kayong magtampo. Huwag ka na magtampo! Kasi diba, sa dinami-rami po ng comments, talagang 1, 2 lang po yung mapipili. Oo. Diba? Huwag kayong mag-alala, baka sa mga susunod pa, baka mapansin din namin kayo. Kaya, di ba, pwede namin kayong i-highlight sa mga, iba pa namin content. Pwede yan, malay natin, di ba, sa 100k followers, no? Pwede nga, no? So, Nag-100 na. oo, hindi wala pang 100 pero syempre, Pero para mag 100 going na. tayo, kailangan ay, bukod sa like, comment, and share, ay kailangan sila ay, Mag-subscribe. yan. Kaya kung bago lang po sa channel, wag na pong mahiya. Wag nang mahiyang mag-subscribe para naman magkita-kita po tayo sa susunod nating video. Thank you so much. Thank you po! See you on the Thank next- you po! At kailangan mo na siyang patayin. Teka, sana. Hindi ko siya papatayin! Continuation game. Pasensya na talaga. Wag mong takpan yung face mo. Napatitig ako sa mga kamay. Pick up. Napatitig ako sa mga mata niyang kulay masarap. Ano ba yan? Hindi nga kasi pwedeng hindi natin matapos. Dahil kapag hindi natin nasaraw... Pick up. At mabubulok sa impyerno! Impyerno! Isa pa. Teka. Mamamatay ka na at mabubulok sa impyerno! 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 Ah!